Magandang umaga, Ginang Kabahog. Magandang umaga din sa inyo, mga binibining. Ngayon ay tatalakayin natin ang Kabanata 17 At 18. ang El Filibusterismo, Kabanata 17, ang pamagat ang perya. Ano nga ba ang mga talisalitaan ng Kabanata 17 ang perya? Una, perya. Isang lugar ng aliwan na may mga tindahan, laro, at iba't ibang uri ng palabas na madalas binibisita ng mga tao upang maglibang. Kagandahan. Ang katangian ng isang tao o bagay na kaaya-aya sa paningin. Ribolto, isang figura o statwang nililok mula sa kahoy, bato o iba pang materyales, na nagpapakita ng anyo ng tao o hayop. Paglilibang, panggugol ng oras sa mga aktibidad na nagpapasaya o nagdudulot ng aliw. Ngayon ay tutungo na tayo sa mga tauhan. Ang mga tauhan sa Kabanata 17 ay sina Padre Camora, Ben Zaib, Padre Salve, Isagani, Simon at Doña Victorina at Paulita Gomez. Ngayon ay tutungo tayo sa tagpuan. Ang tagpuan sa kabanata ay isang peryahan sa Quiapo. Ngayon ay babasahin ko muna ang buod ng kwento ng Kabanata 17. Isang gabi ay nagpa siyang lumibot ang 12 tauhan na nagmula sa bahay ni Quiroga sa perya papunta sa kubol ni Mr. Leeds. Habang papunta sa perya, nakita ni Padre Camora ang mga naggagandahang mga dalaga sa perya. At kasabay pa nito, nakita niya si Paulita kasama sina Isagani at Doña Victorina. Nabanggit niya tuloy na kailan daw siya magiging kora sa Quiapo at sabay koro sa tiyan ni Ben Zaib. Pinasok nila ang isang tindahan ng mga nililok ng mga imahe at mga kwadro. Inihahawig nila ang isa't isa sa mga nakikita nilang nililok na imahe o iskultura. May mga nakita silang kwadro na kapansin-pansin ang mga paglalarawan at kanila itong pinagtatawanan. Sa huli ay may nakita silang kahawig ni Simon, ngunit hindi nila makita ang mag-aalahas. Nasabi ni Padre Camora na baka natakot itong pagbayarin siya sa pagpasok at paglabas sa kubol ni Mr. Leeds. Ayon naman kay Ben Zaib, baka natakot daw na matuklasan nila ang lihim ng kanyang kaibigan na si Mr. Leeds. Ngayon naman ay tatalakayin natin ang Kabanata 18 ng El Filibusterismo na ang pamagat ang mga kadayaan. Ngayon ay pupunta tayo sa ang mga talasalitaan. Kadayaan, pandaraya o panloloko, pandudusta, pang-aapi o pang-aalipusta, balisa, hindi mapakali o kinakabahan, mapagpaliwanag, magbigay linaw sa isang bagay, karangalan, dignidad o dangal ng isang tao, mapaniil, mapang-api o mapang-abuso, pagkapuot, matinding galit o suklang, naiinip o naiinis sa isang sitwasyon, pag-aalinlangan, kawalan ng katiyakan o pagdududa, at ang panghuli ay ang pagsusulit, pagsusuri o pagsubok upang matukoy ang nilalaman ng isang estudyante. Ngayon ay tutungo naman tayo sa ang mga tauhan ng Kabanata 18. Ang mga tauhan sa Kabanata 18 ay sina Placido, Penitente, Profesor at ang mga mag-aaral. At ngayon dadayo tayo sa tagpuan. Ang tagpuan ay ang paaralan o universidad. Ngayon naman ay tatalakayin natin ang buod ng Kabanata 18. Sa kabanatang ito, inilalarawan ang isang eksena sa paaralan kung saan ang mga mag-aaral ay nakakaranas ng pandaraya at katiwalian sa kanilang pagsusuli. Si Placido Penitente, na dating isang masigasig na estudyante, ay nawalan ng gana sa pag-aaral dahil sa hindi makatarungang sistema ng edukasyon. Pinapakita dito kung paano ginagamit ng mga guro ang kanilang kapangyarihan upang takutin at paghirapan ang mga estudyante. Isa sa mga halimbawa nito ay ang professor ng pisika na hindi
hindi patas sa pagbibigay ng grado at madalas magalit sa mga mag-aaral. Maraming estudyante ang nakararanas ng pang-aapi at hindi patas na pagtrato, kaya't nawawalan sila ng gana sa pag-aaral. Sa kabila nito, may ilang estudyante na gumagamit ng pandaraya upang makapasa, tulad ng pagbili ng sagot sa pagsusulit o paggamit ng koneksyon sa mga guro. Ipinapakita sa kabanatang ito ang kabulukan ng sistemang pang-edukasyon noong panahon ng mga Espanyol, kung saan ang yaman at impluensya ay mas pinapahalagan kaysa sa talino at sipag. Ako na rin sinabi. At ngayon ay tutungo na tayo sa ang mensahe at aral. Ipinapakita sa kabanatang ito ang kawalang katarungan sa sistema ng edukasyon noong panahon ng mga Espanyol, na isa sa mga dahilan ng pagkadismaya ng mga Pilipino sa pamamahala ng mga dayuhan. At yun lang po. Maraming salamat.